for, and I look into your eyes and think not ask for more. Okay, okay. Rally ng Iglesia ni Cristo. Totoo nga ba? Manood ka. Hindi ito fake news. Okay? Let's go! Bam! Okay, magandang araw, magandang gabi sa atin mga guys, mga kaps, mga kababayan. Ang paksa natin ngayon ay etong rally ng INC na pinangangambahan ng marami ngayon, lalo na ng mga nasa gobyerno. So, alam nyo kasi guys, no? Kalat na ngayon sa social media ang balita ng INC ay may planong malaking aktibidad. What? At ayon sa mga marites, ay rally nga daw, di umano, na ang pakay ng Iglesia ni Cristo ay para pabagsakin ang gobyerno. Aba. Oh no! Mga kababayan, no, gusto kong iparating sa inyo na anumang aktibidad ng Iglesia ni Cristo bago maging opisyal ang mga iyan, ay itinatagubilin po yan sa mga kapatid, no? Pinapaabot sa mga kapatid sa pamamagitan ng pag-circular sa panahon ng pagsamba. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ganyan po ang paraan na ginagawa ng Iglesia ni Cristo para sa maging opisyal ang isang aktibidad. So, ngayon mga kapatid, wala pa naman tayong narinig, di ba mga kababayan? Wala pa tayong narinig na opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo. Kasi merong TV station, Net25, na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. So, dyan po, ina-anonsyo po yan siya. So, yung kumakalat ng mga balita ngayon, no, ay masasabi nating chismis at syempre, pag chismis, marites, ay hindi pa yan totoo. Okay mga guys? So, tuloy tayo ha. Pero bago tayo tuloy, mga guys, mga kaps, mga kababayan, sa mga di pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe po tayo. At doon naman sa mga followers na natin, no? So, pakishare naman channel natin, tulungan nyo naman channel ko na lumago. Okay. So, kaya payo ko sa mga kababayan natin, mga kaps, ay abang-abang na lang muna tayo. Okay? At mga kababayan, kung sakali man na totoo nga ang bagay na yan, yung chismis na sinasabi natin na rally ng Iglesia ni Cristo, no? Kung totoo nga ang bagay na iyan, ay alam ng INC na masama or hindi mabuti yung sinasabi ng maraming kumakaway sa INC na ang layunin ng rally ay para pabagsakin ang gobyerno. So hindi po totoo yan, no? Hindi po gagawin ng mga iglesia ni Cristo yan, lalo pa ng pamamahala ng iglesia, hindi po yan ang gagawin. Sapagkat kung kayo po ay nakikinig sa mga aral ng iglesia ni Cristo, ay isa sa pangunahing itinuturo dyan na ang iglesia ni Cristo ay magpapasakop sa gobyerno. Kasi yan din po yung nakasulat sa banal na kasulatan na sinusunod naman ng mga iglesia ni Cristo. Sabi nga doon parang ganito yun na ibigay kay Juan ang kay Juan at kay Cesar ang kay Cesar. Pag sinabing Juan, yun yung tao, yun yung mamamayan, at yung kay Cesar, yun yung lumalarawan or kumakatawan sa gobyerno. Di ba? Kasi kaya nga nasa ang mukha ni Cesar nasa nasa pera, di ba? Nasa pera. Buwis. Oh, ganun. Ang kaulo ganun. So, gobyerno. Ganun yan siya. Kaya mga kapatid, gusto kong ipaabot sa unawa ng kababayan natin na isang malaking paninira lamang ang sinasabi nila, lalo na ng mga bayarang mga tagapagbalita, no? O mga bayarang mga vlogger.
So, para malihis sa katotohanan ang manunood o ang mga tao o sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang kasi mga kababayan, mga kaps, mga guys, kung magpapaabot ng hinaing ang mga tao sa gobyerno, no? Sa ang tamang pagpapaabot ng hinaing sa gobyerno kapag daanin iyan sa itong sinasabi nating mga rally-rally, hindi ang gobyerno ang kalaban ng mga rallyista, ng mga nagrarally, kundi ay yung namumuno o tiwaling tagapamuno ang kinakalaban at hindi ang gobyerno. So tandaan nyo yan mga guys, no? Mga kaps, mga kababayan. Kasi meron namang ibang nagrarally dyan na ang layunin talaga ay pabagsakin ang gobyerno. So yun yung mga sinasabi nating makakaliwang grupo dahil gusto nila sila ang maging gobyerno. So iba yun. Pero pag mga rally na katulad nito, rally sa langsangan, nagpapaabot ng hinaing, no? Sumisigaw tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga tiwaling tao. So pag sinabing pababain, yung tao, yung sinong tinutukoy, pero hindi yung gobyerno, 'di ba? So hindi po paglaban sa gobyerno ang gagawing rally. Kung ang layunin ay ipaabot, no? Ipaabot sa kanila, ipaabot sa gobyerno yung hinaing ng tao. Ganon yan siya. So hindi ang gobyerno ang kalaban ng mga nagrarally, kundi ay yun lamang mga taong nakaupo dyan ng mga tiwali, masasamang tao, no? Magnanakaw, na hindi na nga kayang mamuno, pinipilit pa, so nasasadlak sa kamalian, nasasadlak sa kapahamakan, ang bayan. So yun po, ang pagsigawan sa lansangan ng mga nagrarally. Ganon yan siya mga guys, mga kababayan. So, dapat hindi tayo madala doon sa mga kwento-kwento, no? Kasi natural lang 'yan na yung mga kinaukulan, yung mga may masasamang ginagawa diyan na nakaupo sa gobyerno, ayaw talaga nila yang magtagumpay yung mga rally-rally na yan dahil sa delikado sila diyan, no? Pag natanggal sila, di siyempre makakasuhan pa sila. Ibig sabihin nun, yung upo diyan parang gusto niyang baguhin, so makikita yung mga mali at makakasuhan yung mali. Yan ang ayaw ngayon ng mga nakaupo dyan sa gobyerno, no? Ganun yan siya mga guys, no? Kaya sa ngayon ay kumikilos na po sila, no? Yung mga masasamang tao dyan sa gobyerno, yung mga tiwaling opisyal dyan, dumidepensa na sila sa pamamagitan ng pag-hire ng mga bayarang media, bayarang mga vlogger, no? So gamit itong iba't ibang klaseng social media platform sa Facebook, TikTok, Reels, at kung ano-ano pa na kumbaga tinitwist nila yung mali gawin nilang totoo at yung totoo gawin nilang mali para mapagtakpan sila, no? Na huling-huli na nga ng taong bayan at kitang-kita na ng taong bayan ang katiwalian. Nag-hire sila ng mga trolls, di ba? May mga nandiyan sa Facebook, TikTok. Nakikita natin may mga nag-hire ng mga vlogger, babayaran para pabanguhin sila, no? Baliktarin, siraan yung mga kumakalaban sa kanila. Ayun ang pinupunlan na sa isipan ng tao. Pero tandaan niyo ulit dito, sinasabi ko guys ha, ang kinakalaban dito, yung mga taong nakaupo dyan sa gobyerno na mga tiwali, magnanakaw, mandarambong, walang hiya, no? Ayan, binaha. Kung saan-saan ang baha. Bagyo, ulan lang darating sa atin, nalulunod ang Pilipinas, daming namamatay, nasisira buhay ng mga, hanap buhay ng mga taong bayan. Sipin mo, samantalang bilyon, trilyon, hindi na bilyon, trilyon na po eh. Trilyon pala yung pera na kayang-kaya naman palang gawin, no? Yung mga bagay na yan para maisaayos yung mga ilog, mga kanal,
yung mga kabundukan. Ay na lang. So, tingnan nyo ngayon. Bagyong Tino. Oh, tino niya itong ating bayan, itong Pilipinas. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mga Pilipino. Sila, yung mga mandarambong na yan, nandun sa ibang bansa, nagpapasarap. Kakain sa restaurant. Sisiw lang yung mag-bill ng 700,000. Anong pagkain yun? Anong inumin yun? Ganun lang yun, mga guys, no? So, yan po ang layunin ng mga nagrarally diyan sa lansangan. Kaya lang, siyempre, sa mga rallyista naman, hindi sila nagkakaisa eh. Mahirap buuin talaga yung sambayan ng Pilipino sa pagkakaisa dahil may kanya-kanya silang mga personal na layunin, na interes. So ito guys, itong balitang-balita ng mga na rally ng Iglesia ni Cristo daw ay sasamahan ng mga iba't iba ding sekta ng pananampalataya, iba-ibang grupo din na sasama. Pero hindi alam kung kailan. Meron nagsasabi November 30, meron nagsabi November 5, pero tapos na November 5, wala naman eh. So baka itong mga sunod na linggo or susunod na mga araw pa, so baka yun. Pero sabi ko nga po, hanggat wala pong opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo na isinirkular sa mga kapatid, sa simbahan, sa kapilya, at dyan sa programa ng television ay hindi po official yan, hindi pa po totoo. Malalaman naman po yan eh. Pero meron ng mga haka-haka, meron ng mga spekulasyon, siyempre marami nga pong mga marites. Hindi po ba? So, eto yung tanong ko ngayon sa inyo mga guys, mga kababayan, mga kapatid. Kung sakali, no, natotoo nga yung mga haka-haka na yan, na may rally nga ang INC para patalsikin, sabihin natin patalsikin, ang mga dapat patalsikin, tanggalin sa gobyerno, ang mga dapat tanggalin, yung mga tiwali, kung yun ang isisigaw sa lansangan ng mga Iglesia ni Cristo, ay sasama ba kayo? Bago nyo sagutin yan mga guys, click muna yung ating subscribe button at yung bell natin para naman sa suporta ninyo sa aking channel. Okay, kung gusto niyo sumagot, may comment section tayo dyan. Comment kayo dyan ng oo, sasama, or hindi, hindi sasama. So, isa lang ibig sabihin niya, pag hindi sasama, ay gusto mong manatili yung mga nandyan sa gobyerno ng mga magnanakaw, na mga taong mga buhaya. Diba? Yung termino na yung buhaya kasi ngayon eh. So, wala tayong binabanggit na pangalan kung sino yan sila. Pero, alam natin, meron yan. Kaya nga tayo nagrarally. Kaya nga, merong sigaw ng taong bayan eh, no? So, yun ang tanong ko po sa inyo. Kung halimbawa, kung sakaling totoo nga, yung mga chismis na yan, yung mga marites na yan, na meron nga gagawing rally ang Iglesia ni Cristo sa buwang ito. So, kayo ba'y sasama? Na ang isisigaw ay para tanggalin, patalsikin, yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, yung mga leader na hindi na kayang maging leader, na nakakasira na sa bayan, napapahamak na ang taong bayan, no? Mga opisyalis na nandyan na nakaupo para tanggalin. Okay. So, pag sasama, oo ang sagot. Pag hindi, so hindi. Okay. So, hanggang dito mga guys ha. Maraming salamat po. At magkakaroon tayo ng part 2 nito. I-update ko kayo kung meron ng pasya ang Iglesia ni Cristo, opisyal na sasabihin na, o kahit hindi pa i-announce, basta alam na namin sureball na yun siya, siyempre, sasabihin na rin namin sa inyo, ibablog namin sa inyo. Okay, so dito lang kayo sa channel, legit ito mga guys. Legit tayo na INC. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.